Group 1 to 7 or Lapit ka. Pre, 4 members yung group 1 to group 7. Paano nga? Violet. Ano yan? Ha? Violet, pre. Yung ano? Brochure? Brochure. Tangina, kasali ulit ako. Third member. DLSU. Wait, pause. Microphone. Walang headphones, pre. Ito microphone. Ito yung microphone na. Alala. Wow, pre, iba pala yung bag mo ngayon. Hindi ako na napansin. Parang last week pa ata yun ah. Iba. Hindi, pre, last week yun yung bag niya. Please help a burnt out student. Who? I want to be in a more chill. Ano? I want to be more chill ngayong college. Sure, go. Ang choices na DLSU versus UP. None of the above. DLSU, bros, dream school, prestigious, daming opportunities, mas malapit, prior course, BSCS. More student centers from what I heard. Cons daw, mahal tuition, want to help my parents, apply for scholarships daw. Tapos mahal din cost of living. Sa UP din naman, pros niya, UP na yon. Quality education, kung hindi walang tuition, mababa lang tuition. Prior course rin, BSCS. Cons, malayo, taga Manila siya. And patayan, syempre UP yun. European, pre. So anong pipiliin niyo? Kung kayo Walang bias, pre. Walang bias. Anong walang bias? Walang bias. Kasi sa DLSU tayo ngayon. Oh, pre. wala. No bias based on what you said. Not what's alive. Ako din lasal. Ako rin lang itong same. Dahil una, since BSCS siya, may mga lab classes sila, mas maganda facilities na dito. Oo. Mas maganda din may offer ng lesson. Tsaka yung Kung quality education lang yung pros ng UP, pre, kaya naman ibigay ng lesson tayo. Kasi naman kasi yung CS natin eh. Kaya, dasal na. Wanna try? Ano sa'yo? Pares tayo. Dalawa na yung flavor eh. Dasal. Okay. So, comfortability. Oo. Ito yung totoong tanong. Kung kunwari, buntis kayo. Wait lang. Wala pa akong nakakalik. Hindi niya pa nakaka-hold yung hand. Teka, ito. Ano lang, kunwari buntis kayo. May asawa kayo. Tapos, na-aksidente ka. Tapos kailangan yung asawa mo na yung magde-decide kung isi-save ikaw o yung unborn baby nyo. Kung ikaw mismo yung buntis, sino ang gusto nyo mababuhay pa? Are you gonna say, am I supposed to answer this in like a logical way or a Hindi, mentally ikaw ill? Ikaw lang. Ako pre, kung yun pre. Ako pre, kasi pwede ka pa mag-anak ulit eh. Honestly, as much as I want to drive, Kasi baka na buong buhay dadali ng anak mo yung yun. And kasi, mahirap mahirap maging single parent. Hindi mag-anak din mga asawa. Kapag naman kayo yung asawa na pipili, sino pipili? Wala. Personally, Wala akong pumili. Yun nanay. I'm gonna ask you, mom. Pre nga! Mamatay na nga eh! Mamatay na nga siya! Kasi, listen, what if he's still like, hindi siya conscious. Papag-usapan naman yung beforehand. Ano ka namatay ako, tapos pagkita ako, sino isisave mo sa amin dalawa? Parang ka lang nagtanong, gano'n pag naging uuda ka, mabalik mo ba ako? Hindi seryoso kasi, to be Kung fair, yun yung pag-usapan, mag-spam mo kailangan pumili. yung asawa ko. May drama na din. Ano ba yung drama? Kasi din yung bata, pre. Kawawa din yung bata pag nabubuhay. Tapos ganun sa kanya yung tatay niya kasi namatay namin niya dahil sa kanya. The amount of reincarnation tapos na nabasa ko na gano'n yung plot. Nagalit Nagat yung tatay ko. Oo. Tapos yung daughter mamamatay sa original storylines. Pero marireincarnate from like another person gonna reincarnate into that character. Tapos mabubuhay siya. Pagkita ko ito sa video. Pinanta ko lang naman yung mga mag-podcast. Tigil. Ilap mo ko yung gap. Nag-iiba yung kwento niya, pre. Sige, isip pa tayo.
chest. Off my chest. Hindi yung ano, pre. Ako ba yung gago? May gago. Kamay na aso na Tagalog. Ako ba yung gago? Gago ba ako yun? Ikaw yung gago, tangina mo. Pre, huwag mo ako kinaano, pre, ah. Gantong wala pa lumalabas na ano, na may slot sa UPLB, pre, huwag mo muna ako. Uy, wala, before share ko lang. Kasi, yung trauma ng kaibigan ko, sinabi, nag-tarot reading siya. Tapos malamang, uy, pwede pa sabay ako, okay lang ba? Tapos sabi niya, oo, Puro Miss Fortune yun ako. Tapos, yung inano ko na, dalawa, general love life. Hindi ko sasabihin yung general. Yung love life, pre! Yung love life. Tapos alam mo ano sabi sa akin ng card? Delusional na ako! Oh, shit! Baka ako talaga yung card, pre. Pero hindi ako kilala ng tao. Nung tinawag mo naman akong delusional. Totoo naman eh. Well, tapos sabi niya may perception daw. So tuwing may nagugustuhan daw ako. So wrong. So delusional. I'm like, Sino mo, pre? Sino mo iniisip ko na ikakasal na kayo ni Maloy, pre? Hindi ka nga kilala ng tao. Ay, totoo. Ako ba yung gago? Kung paulit-ulit bumabalik sa isip ko ginawa ng boyfriend ko. Hello, for context, I have the greenest green flag type of a live-in partner. Oh, He would do house things kung pagod ako or tamad, kahit siya mismo pagod din. Checks my needs at ayaw niya ako mawala na sa paningin niya. Kunwari, lalabas kami, lagi siya nakabantay sa akin from a distance while giving me the space to enjoy. We also don't invade each other's privacy. Pero last week, natutulog siya, and after kumalungkot at maligo, I saw his phone. I don't usually open his phone, but that time may parang kumikila sa akin to check in. So I did. I checked his IG, FB, even Reddit, all cleared, I closed his phone. After 5 minutes, napatingin ulit ako sa phone niya at may feeling ako na kailangan ko i-open ulit talaga. And when I did, yung Gmail icon ang bubungan. I checked it, it was his work email, and I know kasi we've been workmates before. And there, sa work email niya, may kachat na may babae almost every day kahit rest day niya. It should be fine, but ang convo nila, may hints of flirty chats like, mabango ako kahit di ako naliligo. Dirty talaga. Tapos susunod, amoy ko nga. Dirty. Tapos, sagot, lalagnat ako. Sometimes the girl is nagsusumbong na may nangungulit sa kanya ng ibang lalaki. Oftentimes, they're updating each other. I did not confront him, but iiwan ko naka-open ang chat ng babae sa phone niya. When he woke up, nataranta siya, bakit ang phone ko? Then I saw the chat. Sabi niya lang, tomboy yan, naaliw lang ako. Later on, sorry sa kalokohan ko, hindi ko na uulitin. But I know better, I have resources sa company niya, which proved to be na hindi tomboy yun. Ako ba yung gago, after ilang araw, bumabalik sa isip ko ang chats nila. I would go cold at maiinis kasi, sabi niya, ayan ka na naman, binabalik mo na naman. Honestly, hindi. She's hindi yung gago kasi kung Amoy ko nga. okay lang yan. Yan ako. Hindi ko pre, ganyan yung mga ano na, yun na sa sobrang green niya, hindi ko napansin na may iba naman. Oo, same. Pero kasi, honestly, red flag, that's a red Flag for the guy. Kasi kung wala lang, bakit hindi kayo sa messenger Kaya nag-update? nga, kung kaibigan lang nila, ba't di Kung tomboy yun, pre, bakit hindi na lang sa ano, sa messenger? Nga naman kailangan itago, ba't sa Gmail? Tapos Ang kasi, pangit mag ano nung lalaki, ang pangit Reason, no? mag-reason. Tapos, kung naiinis yung si Ate Girl, instead of, you know, Valid naman yung assuring, ano niya, valid naman yung feelings niya eh. Oh, kasi, Oo. pero instead of assuring her, nasabi, ayan ka na naman. Ibig sabihin ayaw niyang balikan kasi may something talaga. Oh, him. Dapat iniwalayan niya na eh, tama pala si ate. Hindi kasi, emotional attachment. Sim. Alam natin eh. Pero pre, kung gano'n, hindi mo pa iiwalayin yun. Ako, hihiwalayan ko na. Oo. Agad? Agad kasi. Agad! Walang second chance. Mag-aamuhin sila, pre. Cheating na yung ginagawa niya. Oo. Totoo. Hindi ko na nga masabing micro, parang full-on cheating na rin. Kasi di naman alam ni ate kung ano nangyayari sa work nila eh. Tapos Oo. hindi rin kinakwenta ni Kuya. Kung kinakwenta sana ni Kuya, okay pa. Parang, okay. Hindi Parang ko wala alam siya. yun. Hindi, Hindi niya. like, sabi niya na parang, friendly lang talaga. Kasi kung may tinatago siya, alam mo, may something. Dinedine niya eh. Hiwalay niya na agad. Gago si ate kasi di niya pa hiniwalayan.
Don't no to victim blaming. Tama, tama. Omsi. Ako sa'yo eh. Oh, ito. Ako pa yung gago kasi nakapag-break ako sa significant other ko kasi never niya akong dinate sa ibang lugar. Haba. Pero medyo confusing. Kaya nga. My BF and I have been dating for about 3 years and a half. We had an argument yesterday kasi sinabi ko gusto ko naman mag-date sa ibang lugar with a different experience or activity. Ang usual date namin for the span of our relationships is me coming over to his place to hang out. So sleep, eat, watch TikTok videos, and have sex. Yun lang daw. Date ba yun? Parang fubulan siya. Kaya, tapos 3.5 years na yun We do go out naman sa labas to date, like eating out sa mall, looking at stuff sa different shops, or if considered date kung sinasama niya ako sa family gatherings with his family. However, I brought up several times sa kanya na I want to try other activities like museum date, IKEA date, ganun. First boyfriend ko siya, so wala akong experience sa mga dates with your significant other. Every time na nabibring up ko sa kanya, he would tell me next time. You might think that there are times and budget constraints, gano'n. Time-wise, now is the perfect time para i-take out niya ako. Kasi whenever I try to tell him, I want to do this, do that, go there, he would tell me, kapag nakagraduate ako, kahit saan mo gusto pumunta, 2 kapag nakapasa ako ng boards, 2 kapag nakapag-work na ako. And now, we are here, I guess pwede naman na, diba? Budget-wise, hindi naman yan problema kasi we started dating, ako naman, yung majority na naglalabas ng pera for dates. Ngayon, nagka-work siya, yung time na nakakapaglabas na siya ng pera, with his scheduling naman, he gets 2 to 3 days off sa work, and my schedule is not as tight since I'm only waiting for my internship next month. He said, sa akin kasi masaya na akong katabi ka lang. Ang pangit na wording ah. When I brought about wanting to do something different sa susunod. Ayun Kaya nga nga eh. eh. Tapos next, sabi niya, gusto daw niya pumunta ng MOA. Ang mahal sa MOA, sabi ng jowa niya. Then we started na magsagutan kasi sabi ko naman na hindi problema yung budget. Hindi naman kailangan sa mahal kumain and to think na libre naman yung entrance fee sa most museums sa Manila. And then he said, sige na, pupuntahan na, wala naman akong choice. So I started crying kasi I told him gusto ko lang naman maka-experience sa ibang date and make memories with him. Tapos, he responded with, bakit importante na lumabas okay na sa akin yung kasama lang kita? Pupuntahan na nga pang iniiyak-iyak mo dyan. It's getting into me, I feel like kung ano yung mali, kasi date lang naman binibig deal ko when in fact we go out naman. He said na gagawin na nga namin, nawalan ako ng gana kasi he said na wala naman siyang choice. And I asked several times pero hindi naman siya nag-i-initiate kahit man lang i-schedule yung pag next time niya. Ako ba yung gago for wanting to be taken out on a date sometimes? Ako ba yung hindi makontento kasi masaya na raw siyang makatabi lang ako? Honestly, no. What the fuck is the guy? Hindi siya mahal ng lalaki, friends. Oo. Gago Hindi ginagawa siya, gusto lang siya kasi may ginagawa sila. Oo. Hindi siya willing. Kasi parang it's not naman just taking out it's the concept, the essence of it. Na nag-effort si kuya para kay ate. Oo. Kasi kung Di ba siya natuwa na gusto mag-try na ibang bagay ng babae? men, Mga lalaki talaga kaputang inin. Bibigyan ng puto. Bakit pa na itungkol sa love life? Gusto ko yung may pamilya, ganun. Yan lang. ice cream break, guys. Gonna rate from 1 to 10. Ice cream break. Yung akin, simple. Hindi ako bumili na ice cream sa overpriced. Pero ano yung sinasabi mo ice cream na gusto mo i-try kanina? Anong sasabi ko? Matcha, pre. Hindi siya ice cream. Ano siya, drink? Hindi si Egg House. Iba pala yun. Yan na. Nagulat ako Nice sa title. reaction. Ako ba yung gago? Kung nakipaghiwalay ako sa boyfriend ko kasi inuuna niya lagi girl best friend niya at mataas sex drive niya. Instantly, not gago. Ngayon lang. Ako ba yung gago ko nakipaghiwalay ako kasi lagi siya nagpapatulog ng babae sa dorm niya.
At inuuna lagi yung mga babaeng kaibigan niya. Sobrang taas din ang sex drive niya. Minsan nawawala na boundaries niya sa akin. For context, me, female 23, and my ex-boyfriend, male 22. Mas bata pa, oh. Mga bata nga naman. Mga parang fresh grad, pag-grad pa lang to. Hindi, ano mga third year. Oh, third year. We're together for more than a year. Nagdo-dorm siya near our college. And nangyayari since solo niya yung dorm, lagi siya nagpapatulog ng mga kaibigan niyang babae. Minsan isa, dalawa, hanggang lima. Minsan yung babae na gustuhan niya dati pa. Sobrang friendly niya, nabanggit niya pa sa akin na I love you sa kanila at niyayakap niya raw. At least pre-open siya. Open ka sa mga ginagawa niya. Ino-open up ko sa kanya na hindi ako comfortable kahit may tiwala ako sa kanya. Sabi niya, hindi na raw pero ganun pa rin hanggang ngayon. Minsan din, parang hindi na raw niya gagawin, pero ganun pa rin hanggang ngayon. Minsan din, na sobrang hilo ako, na nagpapasundo ako sa kanya, ang sabi niya, mag-angkas ako papunta sa kanya para makapagpahinga muna ako. Pero nung yung babaeng kaibigan niya yung nagkasakit, sinamahan at sinundo pa niya kahit madaling araw. Take note, magkalapit na lugar lang halos yung nangyari tong situations na to. Hindi na rin kami nakakalabas lagi. Hindi na rin kami nakakalabas, laging hindi natutuloy. Pero kapag inaaya siya, lagi siyang mabilis magdesisyon na sumama. Regarding sa sex drive naman, palagi siya nagtatampo kung magsasabi ako na no, madalas hindi na niya ako kakausapin o sasabihin niya na baka hindi ko na siya mahal. Sabi niya, hindi niya ito ulit gagawin, pero pangatlong beses na niya yun ginawa, napuno ako kaya hinibalayan ko. Sinabihan ko siya na kung hindi niya ako kayang respetuhin, sana kahit yung pinagsamahan na lang namin. Mag-iilang buwan na rin simula nung hindi kami nag-uusap pero message pa rin niya ako na babawi raw siya pero hindi ko nalang pinapansin. Ako ba yung gago kung hiwalayan ko siya o immature at selosa lang ako? Honestly, Hindi yung pagiging seryoso. Kinakansat niyo yung mga babaeng yun, for sure. Pre, Basta grabe madaling open naman si Kuya, pre, si Kuya. Nag-I love you siya, gano'n. Nag-I-love, binayakap daw niya po. It's a big no. yeah. Kung ba naman yung mga babae sa ano na to? Ang tindi ni Kuya, Teka, pre. ano ka Pagod pa siya, nag-I love you sila ng mga trauma niya. Yung iba niya, Yung mga babae lang tropa, nagtataka din ako. Hindi ba sila nakakonsensya? tropa lang ng lalaki eh. Hindi yung tropa, gago. I mean, kung gusto naman niya. Baka tropa. Willing naman yung mga girls. Yeah. It's so Hindi, sad. kasi ang weird kung 5 babae nandun. Kasha ba sila? Sa dorm! Sa dorm! Ang opposite gender sa Sa dorm kasi, ano ba? Minsan isa, minsan dalawa, minsan hanggang 5. Biglang siyempre, galang 3 na yung pinakamadami. Ano yun? Bakit? Ha? Meron sa baba, pre. Mga mayayaman na. Oh, pre, kailangan ko ng bagong photocard. Bakit naman si Minghaw? Nagbebenta yun ng madaling malaki ganun yung picture, pre. Ito kasi ng ako ng pre na di kita po. Hindi ka nakakuha? Hindi rin ako nakakuha. Nagana ba yung site? Kumain sa'yo. Hindi ka lang nakakuha. Ang weird kasi, ito sinabay-sabay, pre, patingin na lang ako. Sa malag ko. Kahit may bayad yun, magbabayad talaga ako. Ba't hindi ko nagbayad ng Universe, pre? Teka, Hindi naman ako pinayagan eh. Arnett ako siya. Dito ako sa... Yun na ko eh. See, ay, film na? Oh my God. Tapos na yung podcast Mga podcast. Meron pa naman title Asim mo. Last one. Kayo. Ayan. Ay, hindi ka lang, ay, kailangan ko iPad ko. Ay, iPad mo ba yung gamit? Sim. Hello kay Mari. Bye guys. Bye. Mga natapos yung podcast natin. May nakita pa sa likod. Check lang ang lamig. Minsan isa, minsan dalawa, minsan. Minsan hanggang 5. Ang dami ah.
Angas mo kuya. Ate sa Minado, di ba? At least kami natin siya nag-I love you sila ng mga tropa niya. Tropa ka. Paano papantay yung ice cream? Pwede din mo na. May lalakad ba yung ice cream mo? Matutulong yun, pre. Malamig sa kakas. Papakain ko yun sa random na estudyante sa labas.